ngayon naman ay ketchup ang ating gagawin kasi meron na tayong mayonnaise, meron ng peanut butter, meron ng coco jam, ketchup naman. So unahin natin, tatanggalan muna natin ng balat. At ganito yung technique na ginagawa ko sa pagtatanggal ng balat. Hiwaan natin ng pa-cross itong ating tomato pero manipis lang or mababaw lang yung paghiwa kasi nakakatulong yan para mabilis nating matanggal yung balat. So ayan, 1 kilong kamatis ang ginamit ko dito, medyo malalaki lang siya kaya 4 na piraso lang pero pwede kayong gumamit ng kahit anong kamatis. Ngayon naman ay ilagay natin siya sa isang bowl. At lalagyan natin ng pinakulong tubig. Mainit na tubig po yung ating ilalagay para yung balat niya ay kusang mag-o-open. Pagkalagay po natin ng tubig, maghihintay lang tayo ng mga hanggang 2 or 3 minuto at ayan, after 2 to 3 minutes, kung napapansin nyo, yung mga balat niya nagka-crack-crack. So kapag ganyan, mabilis na lang natin siyang matatanggal. So tanggalin muna natin siya dito sa tubig. Kung gumamit kayo ng isang pansandok kasi medyo mainit talaga, and then ilagay natin sa isang bowl. At ngayon naman ay umpisahan na natin siyang balatan. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelma's Kitchen. Siyempre, welcome ka dito kung bago ka pa lang. At kung dati ka na, welcome back. Kaya don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman ay atin ang hiwain itong ating kamatis. Habang naghihiwa naman tayo, congratulations ulit sa nanalo ng ating GCash pa premyo at mga nakakuha ng consolation prize. I-message nyo po ako sa Facebook, hindi pa nagme-message yung iba. Thank you so much. At ngayon naman, pagkatapos nating hiwain, isa lang natin sa ating kalan, lagyan natin ng 1 cup na tubig. Takpan lang natin at ating pakuluin ng mga 15 to 20 minutes. Medium heat lang po ang ating apoy para hindi masunog. After 15 to 20 minutes, eto na ang ating iniluto or pinakuluan na kamatis. So kita nyo na ang lambot-lambot na niya. Ngayon naman ay ilalagay natin sa blender. Ibe-blender naman natin or ipupuree natin. Kung meron pong puree ang inyong blender, doon po natin ilagay. At kung wala naman po, make sure lang na talagang pinong-pino itong ating kamatis kasi nga, ketchup yung ating gagawin. At habang nagbe-blender tayo, mega love shoutout muna sa aking mentor, Team Pasis. At syempre, kay Marby Gomez and apo ni Antero, Lanis Notebook, Road Music TV. Pakibisitahin nyo rin po ang kanilang mga channel at mai-enjoy kayo talaga. So ngayon, ilalagay na natin sa strainer pagkatapos nating i-blender itong ating kamatis para kung may natitira man na maliliit na buo-buo, masasala natin siya. Tulungan natin yung strainer, idiin natin ng sandok para lumabas kaagad yung kamatis kasi nga 'di ba syempre kamatis medyo siya, malapot, so nahihirapan siyang lumabas dito sa ating strainer. So ayan, ganyan lang kasimple at malapit-lapit na nating matapos ang paggawa nitong ating masarap na tomato ketchup. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-giveaways ngayong March, kaya tuloy lang ang comment, tuloy ang panonood, subscribe, like, and share at baka ikaw naman ang susunod na mapili. Kaya ano pa hinihintay mo? Subscribe lang, like and share, at syempre tapusin mo yung video at baka ikaw na ang susunod na makakuha ng ating papremyo. Ngayon naman, after nating masala itong ating kamatis, lagyan natin ng asukal. So, gumamit ako dito ng 2 tablespoon na asukal at meron akong 1 tablespoon na suka. Regular white vinegar lang po. Lagyan din natin ng chili powder, konti lang. Ang paglalagay natin ng chili powder ay depende kung gaano kaanghang yung gusto nyo.
At syempre, lalagyan din natin ng asin. Depende sa inyong panlasa yung asin na ating ilalagay. Pero ako 1 teaspoon lang ang ginamit ko dito. Haluin lang natin at ang susunod naman ay isasalang na natin siya sa ating kalan. Moderate lang yung ating apoy or yung medium low. Tapos, lulutuin natin siya ng mga 20 to 25 minutes. Okay na yon. Or hanggang sa pag-test natin mamaya ay wala na yung mga tubig-tubig sa gilid. So, ayun, ganun lang. Siyempre, hahalu-haluin natin para maiwasan yung yung pagkasunog sa ilalim. At after 20 to 25 minutes, i-check na natin. So ito, maglagay lang tayo sa isang sandok then or kutsara. Then pag lumamig ng konti, titingnan lang natin kung wala na yung mga tubig-tubig sa gilid. At kung wala na yon, ready na ang ating ketchup. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At bye-bye! Mag-ingat po tayo!